boring naman ang Pilipino na subject na to. Nakaka-stress pa. Ang daming mga malalalim na salita. Kapitaran sa'yo, ka-Frenzy! Sawang-sawa ka na ba sa boring Filipino lesson? Huwag mag-alala. Dahil dito sa Filipino Frenzy, sagot na namin at ipapakita namin sa'yo na ang Filipino ay super fun at relatable. Kaya na pang inaantay mo. Arat na! What's up mga ka-Frenzy? It's your girl, ang inyong lingkod, Miss Nicole. And for today's video, meron tayong pag-uusapan na bibigyan tayo ng impormasyon at kaalaman. Ito ay ang tayutay. Oops! Teka, hindi lang ito basta tayutay. Ito ay ang paghihimig, o sa Ingles, onomatopoeia. Narito ako sa inyong harapan upang alamin natin kung ano nga ba ang kahulugan ng tayutay na paghihimig. Ito ang tayutay na kung saan ginagamit natin ang mga salita na tumutunog o ginagaya natin mismo ang tunog ng isang bagay, hayop, o pangyayari. Pero, para itong salita na nagiging tunog. Sound effects turn into sentences, girl. I'll give you more examples para mas maunawaan natin at subukan nating alamin kung ano nga ba ang tayutay na ginamit. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Let's watch this! Ano par? Basketball tayo Oh, basketball mamaya, ayusin mo. Oo. Galingan mo naman. Okay. Manalo na naman tayo sa kabilang selection. Hi, Balong. Uy, Balong. Kumusta Sama naman ka. kayo? Basketball tayo mamaya. Tama ka? Sige, nandun si Bogart eh, teacher ko kayo. Hi, Andre. Huwag ka sana magugulat, ha? Pero may sasabihin ako sa'yo. Kasi, yung puso ko parang drum. Tumitibok ng malakas pag nakikita ko. Yan ah! O Andre, ano naman masabi mo? Kaya nga, Andre. Salita ka na, Andre! Uy, narinig mo yun? Bigla na lang sumabog yung nararamdaman ko. Mahal na yata kita. Uy, grabe naman talaga si Jessa. Sagutin mo na yan si Andre. Uy, di naman ako nanliligaw, no? Pero, habang tumatakbo yung oras, mas lumalaki yung chance na magustuhan mo rin ako. Uy, sige na. Grabe talaga si Jessa, tol! Idol na kita, Jessa! Grabe kami. Tara na, basketball tayo. What's up mga ka-Frenzy? Napanood nyo na yung video, di ba? Anong masasabi nyo kay Jessa? Grabe yung fighting spirit niya, no? Pero, alamin natin kung ano nga ba yung mga ginamit na tayutay ng paghihimig ni Jessa. Una ay ang drum, mahusay. Alam naman natin na malakas yung tunog ng drum, di ba? Sinabi niya rito na malakas yung kabog ng dibdib niya para kay Andre. Pangalawa naman ay ang pagsabog. Sinabi niya rin na sa sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya para kay Andre, sumabog na ito at nasabi niyang mahal niya si Andre. Pangatlo naman ay ang tunog ng orasan. Sinabi niya na habang tumatakbo yung oras, lumataas na rin ang tsansa na magustuhan siya ni Andre. Grabe si Jessa, no? Napaka-feelingera. Pero grabe rin yung lakas ng loob niya para masabi niya na mahal niya si Andre gamit yung mga tunog na nasa paligid. Kaya, lagi niyong tandaan, ang paghihimig ay more alive, more dramatic, at minsan mas relatable. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gamitin nyo na ito sa mga tula, kwento, at movies na gusto nyong gawin. Yun lamang, ako ulit si Miss Nicole, ang inyong lingkod. Paalam!